Maligayang pagbabalik sa Tagalog Recap Flicks. Kwento pa din ito ng isang binatilyo na may pagnanasa sa kanyang stepmom. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para sa madami pang video katulad nito. Simulan na natin. Nasobrahan sa pagod ang ating bida na si Jiwon. Napagod sa kakagalaw at kakaisip. Matapos kasi nilang linisin ang kanilang bahay ng buong araw, napagod din siyang mag-isip na huwag matukso sa mga iba't ibang posturang nakikita niya sa kanyang stepmom na si Hyesu. May oras din na hindi sinasadyang mahawakan ang kanyang pipino. Yung tipong todo iwas na siya, pero parang gusto talaga siyang subukan ng pagkakataon. Matapos makaligo ni Hyesu, muli itong naglambing at naupo sa harap ng pagod na Jiwon. Inutusan niya si Jiwon ni masahiin ang kanyang balikat. Habang minamasahe ito ni Jiwon, hinawakan ni Hyesu ang isang kamay ni Jiwon kasabay ng pagpapasalamat dahil sa pagtulong nito. Ngunit habang hawak ni Hyesu ang kamay ni Jiwon, tila unti-unti itong bumababa. Papunta sa dibdib, huminto sa pagmasahe si Jiwon, tumayo at agad nagpaalam na aalis muna ito. Bigla na lang nagsabi si Jiwon na hindi na dapat ito ulit mangyari. Medyo nagalit siya dahil buong araw na siyang nagpigil. Ikinagulat ito ni Hyesu. Dahil ngayon lang siya sinagot ng pabalang ni Jiwon. Nakipag-inuman si Jiwon sa mga classmates niya. Buong gabi sila nag-iinom hanggang sa malasing ang kaibigan niyang si Sungbaek. Si Sungbaek ay mahiyain at seryoso makipag-usap kapag may ibang kaklasing kaharap. Ngunit sa sobrang kalasingan ay hindi napigilan magkwento ng dapat ay pang-usapang lalaki lang. Kahit kaharap ang mga babae, nagkwento ito tungkol sa daan patungong paraiso para sa mga lalaki. Ito pala ay tungkol kung ano ang pakiramdam kapag ang pipino ng mga lalaki ay madikit sa mga lips ng mga babae. Nagalit si Byungdo, tumayo, at binatukan si Sungbaek, nahihiya sa mga kaharap nilang babae dahil sa mga pinagsasabi nito. Pero habang nagkakagulo ang dalawa, tahimik pala si Jiwon na nakikinig at malalim na ini-imagine ang kwento ni Sungbaek. Tila may pinaplano na naman itong gawin. Matapos ang kanilang inuman, hindi umuwi ng bahay si Jiwon. Nagdiretso ito sa bahay ng kanyang tita. Matagal siyang kumakatok sa pinto ngunit walang sumasagot, nadidinig naman niya ang TV kaya pumasok na siya sa loob. Nang makapasok na siya, nakita niyang natutulog ang tita Kyunga niya sa sofa. Kaya pala hindi sumasagot, ang sabi niya. Habang tinitignan niya ang kanyang tita, napansin niya ang malambot at mulang labi nito. Naalala tuloy niya ang kwento ni Sungbaek tungkol sa daan patungong paraiso para sa mga lalaki. Gusto niya itong gawin sa tita Kyunga habang ito'y tulog. Sa tingin niya ito ang pagkakataon niya para malaman kung ano nga ba ang pakiramdam ng makapunta ang pipino sa paraiso. Nagmamadali niyang tinanggal ang kanyang pants at tuluyang inilagay ang pipino sa daan patungong paraiso. Bilib na bilib si Jiwon kay Sungbaek dahil aniya, totoo ang mga sinabi ng kanyang kaibigan. Mapapakanta ka ng Feels Like Heaven. Ngunit hindi pa nagtatagal, biglang nagising ang kanyang tita Kyunga. Nasa loob pa ng bibig ang pipino. Parehas pa silang nagkagulatan upang bigyan leksyon si Jiwon. Bilang parusa, pinataas ni Kyunga ang mga kamay nito habang nakaluhod. Humihingi ng tawad si Jiwon habang nakataas ang mga kamay. Sa kabila nito, nagawa pa din niyang biruin ang kanyang tita Kyunga. Kinaasar naman ito ni Kyunga dahil sa paraan ng paghingi ng tawad nito. Kasi imbis na sabihin na hindi na ito mauulit, ay ganito ang kanyang sinabi. Pasensya na tita. Sa susunod ay gigisingin na kita upang makapagpaalam. Dahil sincere naman ito si Jiwon sa kanyang paghingi ng tawad, hindi naman nagtagal, napatawad na din ito ng tita niya. Upang mapanatag, nagdesisyon ang tita Kyunga niya na matulog silang magkahiwalay. Sa kwarto si Jiwon at sa sofa naman si Kyunga. Hating gabi na, ngunit parehas silang hindi makatulog. Nabitin kasi itong si Jiwon nang mahuli siya kanina ng tita niya. Si Kyunga ay nakaramdam ng sakit sa puson dahil din sa ginawa ni Jiwon sa kanya. Hindi makatiis si Jiwon. Gusto niya tumabi sa kanyang tita upang mapanatag. Naramdaman naman ni Kyunga na gising pa si Jiwon at nagulat nang lumabas ito ng kwarto. Nagkunwaring tulog si Kyunga upang hindi siya pilitin ni Jiwon na ipasok ang pipino sa kanyang burger. Ngunit pagtabi sa kanya ni Jiwon, biglang dinakma ang kanyang burger na basang-basa ng mayonnaise. Napaingit si Kyunga sa ginawa ni Jiwon, nabuking tuloy siya nito na hindi pa pala natutulog. Pabirong sinabi na, "Bakit basang-basa itong burger mo?"
Parehas na din silang hindi nakapagpigil at muling nag-abot ang pipino at burger ng dalawang magtita. Inabot na sila ng umaga bago lumabas ang sabaw ng fruit cocktail. Napapansin na din ang kawalang focus sa trabaho ni Jesus. Lagi siyang nahuhuling nakatulala ng boss niya. Nagpatawag na ng meeting para sa kanya upang kausapin siya ng one-on-one. Nabigyan na din siya ng warning na kapag nagpatuloy ang pagbaba ng kanyang performance ay tuluyan na siyang ide-demote upang ilagay sa mababang posisyon. Wala naman ibang nasa isip ni Jesus kung hindi yung paano malulutas ang problema nila ni Jiwon. Tila napansin niya kasi ang laging pag-iwas nito sa kanya. Kinagabihan ng siya ay makapagdesisyon na. Gagawin niya lang ito upang sa ikakapanatag na kanyang stepson. Dahil sa pagkakaalam niya ay kailangan palabasin ang init ni Jiwon sa katawan upang maiwasan ang kanilang pagkakailangan. Pero hanggang sa alog pipino lang. Matagumpay niya itong nagawa sa unang gabi. Ngunit ang pagkakaalam ni Jiwon na ito'y isang panaginip lang. Sa sobrang pagod ni Jiwon, hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata. Nang sumunod na gabi, doon na nalaman ni Jiwon na ang mga panaginip niya ay totoo pala. Tinanong niya si Jesus na kung bakit niya ginagawa ito habang inaalog ang kanyang pipino. Pero imbis na sumagot itong si Jesus, lalo niyang binilisan ang pag-alog sa pipino ni Jiwon. Dahilan ng paglabas ng sabaw sa fruit cocktail. Matapos ang misyon, seryoso nilang pinag-usapan ang nangyari. Mabilis at parehas nilang napagkasunduan ang naging desisyon ni Jesus. Kahit gusto ni Jiwon na parehas sila dapat magpalabas ng sabaw ng fruit cocktail, pero hindi sumang-ayon dito si Jesus. Isa sa napagkasunduan nila dito ay araw-araw na lang aalugin ni Jesus ang pipino ni Jiwon. Bago man ito pumasok sa paaralan o pag makauwi na sa bahay. Isa din sa pinakiusap ni Jesus na humanap si Jiwon ng kaedad niya. Aniya payag naman siyang magka-girlfriend si Jiwon. At kung meron man, susuportahan niya ito. Halos araw-araw, umaga man o gabi, nagagawang palabasin ni Jesus ang sabaw sa fruit cocktail ni Jiwon. Ngunit dumating ang isang gabi, natuldukan na ang matagal na hinihintay ni Jiwon. The long wait is over. Napansin na din kasi ni Jiwon na laging basa ang repolyo ni Jesus sa tuwing nilolollipop ang kanyang pipino. Matapos ang misyon ni Jesus sa kanya, nagdiretso na ito sa kwarto. Agad naman itong sinundan ni Jiwon. Dito na mangyayari ang matagal ng hinihintay ng lahat. Binuhat at nilagay ni Jiwon si Jesus sa ibabaw ng lamesa. Nagtanong si Jiwon kung ayaw ba ni Jesus ang gagawin sa kanya nito. Hindi sumasagot si Jesus. Habang nagsasalita, unti-unti nang tinatanggal ni Jiwon ang mga suot ni Jesus. Hindi na pumapalag si Jesus. Tila handa na ibigay ang kanyang repolyo kay Jiwon. Nang isa na lang tatanggalin suot kay Jesus. Tinanong siya ulit ni Jiwon. Sabay tanggal sa hulig suot ni Jesus. Ngunit hindi na hinayaang sumagot ni Jiwon si Jesus. Tuluyan nang itinanim ni Jiwon ang kanyang pipino sa nagbabahang repolyo ni Jesus. Nang malapit nang lumabas ang sabaw sa fruit cocktail ay saka palang nagsalita si Jesus. At ang sabi niya, "Basta kung ikaw ang magtatanim sa aking repolyo, papayagan ko." Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Mag-like, comment, at subscribe para sa susunod pang video katulad nito. Pindutin nyo na din ang bell para updated kayo. Maraming salamat!